Meron ka bang certain type ng isang tao? Yun bang mahilig ka sa gwapo o di kaya sa mayaman? O may kakilala ka bang may mga kakaibang trip sa katawan? Mm-mm. Ang ating letter sender for today's video, kakaiba yung trip niya. Ayaw niya sa kanyang kaedad. Ayaw niya rin sa mas bata. Ang gusto niya yung mas matanda. Kayo ba, trip nyo rin kung mas matured sa inyo? Payag ba kayong magkaroon ng kaugnayan, both emotional and physical, sa isang taong papasa na bilang magulang ninyo? Nako, umpisa na natin ang ating tampok na kwento because I know that you are excited. Eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Lahat daw tayo ay may kanya-kanyang gusto. Lahat daw tayo ay may kanya-kanyang tinatawag na standards. Pero, iba-iba raw yun sa bawat tao. Maiintindihan mo kaya kung ang aking hilig ay hindi pangkaraniwan sa iyong tingin? Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung tama bang ikwento ko ito. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong aminin sa sarili ko kung sino ba talaga ako at kung bakit ganito yung pinili kong damdamin at pagkakamali sa buhay. Meron siguro, ito na yung pagkakataon para mailabas ko ang lahat. Para kahit papaano ay gumaan ang bigat na ilang taon ko na pong itinatago. Ako si Yasmin, isang simpleng babae. Lumaki sa isang tipikal na pamilyang Pilipino. May nanay, may tatay, may mga kapatid. Wala namang malalang problema sa pamilya ko sa awa ng Diyos, Mama Mia. Wala man kaming marangyang pamumuhay pero hindi naman po kami nagugutom. Lumaki akong parang normal lang na dalaga. Pero sa likod ng normal kong anyo, ay may isang sekreto akong hindi ko alam kung ikaka-proud ko ba o ikakahiya habang buhay. Mama Mia, ngayon pa lang, aaminin ko na. May kakaibang init akong nararamdaman para sa mga mas matatandang lalaki. Hindi ko agad ito natuklasan. Bata pa lamang ako ay may mga pagkakataon na parang humahanga na ako sa mga tatay figure na nakikita ko. Hindi naman romantiko nung una, pero may kung anong hatak. Habang ang mga kabarkada ko ay kilig na kilig sa mga kaedad naming artista o mga heartthrob sa school, ako naman, mapapansin ko ang sarili ko na humahanga sa mga lalaking mas may edad. Yung may mga linya na sa mukha at may mabigat na sa boses. Naaalala ko nung high school, tuwing may PTA meeting, mas inaabangan ko yung mga tatay na pumapasok sa classroom kesa sa mismong announcement ng teacher. Kapag nakikita ko silang nakaupo, seryoso, may tindig, ay para bang may kuryenteng gumagapang sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ang pinakaunang nakatatak sa isip ko ay yung kapitbahay po naming itago natin sa pangalang Mang Eddie. May asawa na si Mang Eddie. May mga anak na rin na yung bunso ay halos kaedaran ko lang. May maliit siyang talyer at araw-araw ko siyang nakikita. Nakasando, pawisan na nag-aayos ng motor. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit tuwing dumadaan ako sa tapat nila,
ay napapabagal ang lakad ko. Yung simpleng amoy ng langis at pawis niya, yung magaspang niyang boses, yung lakas ng presensya niya, lahat ng yun ay may kakaibang tama sa akin. At doon ko unang naramdaman na hindi lang ito simpleng paghanga. May halo itong init, may halong pagnanasa na maging ako, hindi ko po alam kung saan nagmumula. Nagtataka ako noon, Mama Mia. Mali ba ako? Dapat ba mga binata, mga kaedad ko ang gugustuhin ko? Pero bakit parang mas may hatak ako ng mas matatanda? Hindi lang basta crush eh. Parang may hinahanap akong hindi ko makuha sa mga kaedad ko. Yung tapang, yung bigat, yung presensya na lalaking lalaki at sanay na sa buhay. At habang lumalaki ako, hindi na siya nawala. Mas lalo pa nga siyang lumalim. At sa paglalim noon, Mama Mia, dun nagsimula ang lahat ng komplikasyon. Ngayon, sa pag-amin kong to, hindi ko alam kung anong mararamdaman ninyo sa akin. Maaaring husgahan ninyo ako. Maaari rin yung iba ay maintindihan ako. Pero ito lang ang malinaw. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang babaeng nadala ng kakaibang init sa mas matatandang lalaki at ang lahat ng komplikasyon na kaakibat nito. Minsan naiisip ko, kung wala si Mang Eddie, baka hindi ko natuklasan agad yung ganitong parte ng aking pagkatao. Kapit-bahay lang namin siya. Hindi magkadikit ang mga bahay namin pero iilang kanto lang po ang pagitan. Kilala siya ng lahat kasi may maliit siyang talyer na laging puno ng mga tricycle at motor. Minsan may mga sasakyan ding nagagawi doon pero karamihan ay motor. Kung taga-amin ka, malabong hindi mo siya makilala kasi malakas ang boses niya. Lagi siyang may kausap at para po siyang kuya ng lahat. Pero para sa akin ay iba ang tingin ko sa kanya. Nasa early 50s na siya noon pero halatang malakas pa ang kanyang pangangatawan at matikas pa. Matangkad siya, medyo maitim ang balat dahil bilad sa araw. At halata mong sanay na sanay sa trabaho. Madalas ay nakasando lang siya na puti na laging may mantsa ng grasa. At minsan, wala pa talaga siyang isinusuot na pang-itaas. Sa iba baka normal lang yon. Pero sa akin, iba ang dating Mama Mia. Kapag nakikita ko siyang nagbubuhat ng motor o nakayuko sa makina, hindi ko po mapigilan siyang titigan. Yung mga ugat sa braso niya. Yung pawis na dumadaloy mula sa kanyang lieg pababa sa dibdib. Pati yung simpleng paraan ng pagpunas niya ng tuwalya sa batok. Lahat ng yun ay tila may kakaibang hatak sa akin. At syempre, Mama Mia, oo, natatakot po ako sa nararamdaman ko. Kasi nung mga panahon na yun, nasa high school pa lang ako. Habang ang mga kaibigan ko, ang crush nung mga panahon na yun ay si Piolo Pascual o mga sikat na varsity player sa school, ako naman ay heto, tahimik na humahanga sa isang lalaking halos kaedad lang ng tatay ko. Isang umaga, papasok na ako sa school. Dumaan ako sa harap ng talyer niya, gaya ng aking nakagawian. Nakaupo siya sa bangkong kahoy. May hawak na sigarilyo at nakatingin sa motor na inaayos ng isa niyang tauhan sa talyer. Hindi ko alam kung bakit pero napahinto ako sandali. Para lang mas matagal ko siyang masilayan, Mama Mia. Siguro ilang segundo din akong nakatitig tapos bigla siyang lumingon. Nagulat ako kasi diretso sa mga mata ko ang tingin niya. Nakangiti siya pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ngiting iyon. Uy, Iha, baka mahuli ka na niyan sa klase. Anong oras ba pasok mo? Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Namula ako. Nagmamadaling ngumiti at sumagot. Malapit na po, Mang Eddie. Tumango lang siya sabay hit-hit ng kanyang hawak na sigarilyo. O sige, mag-ingat ka. Mabilis akong naglakad palayo pero buong araw na siya ang laman ng isipan ko. Dahil kaibigan ko yung anak niya, natural lang na madalas akong mapadpad sa bahay nila. Minsan, kapag nagkukwentuhan kami sa labas, naroon siya, nanonood at minsan nga nakikisabat pa. Alam nyo, ang hina naman ang diskarte nyo dyan sa mathematics nyo. Sabi niya minsan noong gumagawa kami ng assignment ng anak niya. Napahiya ako pero natawa na rin. Mahirap po kasi ang mate. Abay nako, dapat mag-aral kayo. Alam mo iha, sabi nitong anak ko, matalino ka raw sa ibang subjects. Sayang naman kung math lang ang maging dahilan para hindi ka masali sa honor list, 'di ba? Ganun lang. Simpleng usapan pero para sa akin ay iba na ang dating. Para bang may kuryente sa loob ko kapag kinakausap niya ako kahit simple lang iyon. Isang beses, birthday ng anak niyang kaibigan ko at inimbitahan din ako. May konting handaan sa bahay nila. May inuman ng mga matatanda at kami namang mga bata naglalaro lang at nagkukwentuhan. Pero habang lumalalim ang gabi ay napapatingin ako kay Mang Eddie. Nakaupo siya kasama ang kaniyang mga kumpare. Tawanan sila ng tawanan. May hawak siyang bote ng beer at medyo namumula na ang kaniyang muka. Tinitingnan ko siya mula sa malayo. At habang nakikita kong tumatawa siya, para siyang hari sa paningin ko nung gabing yon. Lahat kasi nakikinig sa kanya, lahat sumasabay sa kwento niya. At ako, para akong statwa, nakatitig lang sa kanya habang pinipilit itago ang nararamdaman ko. Bandang huli ay naupo siya sa tabi ko saglit. Amoy na amoy ko yung alak at pawis na pinaghalo. At halos hindi na ako makahinga noon. Oo, nag-e-enjoy ka ba? Tanong niya. Umiti ako, mainhin at tumango. Opo. Good. Pero wag kang masyadong tahimik ha. Bata ka pa. Dapat magsaya ka. Dapat wag masyadong seryoso sa buhay. Nakakatanda kaya yun? Tumango ako pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin na tahimik ako kasi ikaw ang iniisip ko. Pag-uwi ko nung gabing iyon, hindi ko mapigilan ng mga tanong. Bakit siya? Bakit hindi yung mga kaedad ko? Bakit mas malakas ang hatak niya sa akin kaysa sa kung sinong binatang nakikita at nakilala ko sa school? At mula noon, Mama Mia, tila mas naging malinaw sa akin ang lahat. May kakaibang init akong nararamdaman para sa tatay ng kaibigan ko. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi ko na talaga maalis sa isip ko si Mang Eddie kahit anong pilit ko. Parang may magnet siya sa akin, kahit simpleng tingin lang o simpleng salita lang. Sa umpisa, iniiwasan ko naman talaga ang damdamin ko. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang na humahanga sa mga matatanda. Pero alam ng puso ko na mas malalim pa doon ang nararamdaman ko. Dahil kaibigan ko nga ang anak niya ay palagi akong pumupunta sa bahay nila. At yun ang dahilan ko, ang kaibigan ko. Minsan para lamang maglaro ng computer games. Minsan para tumulong sa mga assignments niya. Minsan naman ay nakikitulong ako kapag merong okasyon sa kanila. Sa bawat pagkakataon, dahan-dahan po akong lumalapit sa kanya, Mama Mia. Hindi yung sa paraan na halata, kundi sa mga simpleng kilos. Pag-aabot ko ng mga gamit sa talyer, yung mga tools ba? O kahit simpleng pag-upo lang sa terrace habang nanonood siya na ginagawa niya ang mga motor.
Minsan umaga pa lang, nakita ko siyang nag-aayos ng motor sa harap ng bahay nila. Pawis na siya at nakasando at medyo may mantsa ito ng grasa, pati na rin sa kanyang mukha at braso. Hindi ko mapigilang huminto sandali at titigan siya. "O iha, maaga ka pa. Papasok ka na ba?" Napahinto ako. Namula at ngumiti. Opo, Mang Eddie." Tumango siya sabay ngiti. "Sige, ingat ka ha." Para sa ibang tao ay simpleng usapan lamang iyon. Para sa akin, parang tumigil ang mundo ko sandali. Ramdam ko ang init sa dibdib ko. Yung tipong init hindi ko maipaliwanag. May pagkakataon din na stranded ako sa kanila dahil malakas ang ulan. Wala ang asawa niya. Tapos, umalis pa yung kaibigan ko, Mama Mia, kasi kinumbidahan ng kaniyang pinsan dahil may okasyon. Ako naman ay napapunta ako sa kanila dahil iaabot ko sana yung librong hiniram ko sa kaniyang anak. Kahit na ang totoo, alam ko naman na umalis ito. Tanging si Mang Eddie lang ang naiwan sa bahay nila. "Oh, pasok ka na muna dito, Yasmin, kasi malakas yung ulan eh." Nung nasa terrace na kami, ay nakatingin ako sa ulan habang siya naman ay hawak-hawak ang kanyang sigarilyo. "Kanina pa to ang ulan na, parang hindi titigil," sabi niya habang humihit-hit. "Oo nga po eh. Tapos, parang nababasa na po dito. Nababasa na tayo," sagot ko. Tumahimik siya sandali. Tapos biglang nagtanong, "Yasmin, may boyfriend ka na ba?" Nanlaki ang mga mata ko sa tanong na yon. Hindi ko alam kung papaano sasagot. Wala pa po." Tumawa siya tapos ngumiti. Ganun ba? Mabuti yan. Huwag puro boyfriend ang isipin mo. Dapat magseryoso ka muna sa pag-aaral mo. Ngumiti ako. Pero sa loob ko ay gusto kong sabihin na kaya wala akong boyfriend kasi mas interesado ako sa mga katulad niya. Pero syempre nakakahiya namang sabihin yon kaya nanahimik ako. Habang tumatagal ay nagiging normal na sa amin ang magkasama. Simpleng usapan lang, simpleng tawa. Minsan kapag nagkakapi siya at nandun ako sa bahay nila, ay sumasabay siya sa akin sa panonood ng TV. Hindi naman mga malalalim ang eksena pero sapat na para maramdaman kong may espesyal akong pagtingin sa tatay ng kaklase ko. Kapag nadadatnan niya akong nakatitig sa kaklase ko, o di kaya naman ay sa kanya, ay lagi niya akong binabati. Kapag nahihirapan kami sa school project, minsan ay nagbibigay siya ng simpleng payo, lalo na tungkol sa buhay, sa disiplina at tiyaga. Hindi naman masyadong malalim, yung tipong hindi namin naiintindihan. Pero Mama Mia, sapat na para sa akin ang mga bagay na yon para maramdaman ko talaga na hindi na simpleng paghanga ang nararamdaman ko kay Mang Eddie. Habang tumatagal ay napapansin kong tila lalong lumalalim ang ugnayan naming dalawa. Natatakot ako sa nararamdaman ko pero hindi ko magawang pigilan ito. Gusto kong lumapit, gusto kong mas makilala siya. Gusto kong maramdaman ang init na yon ng mas malapit. Pero alam ko rin na may limitasyon. May pamilya siya, may asawa at may mga anak at kaibigan ko pa talaga yung isa. Mara lang sa akin, bawat araw na nakakasama ko siya ay parang lalo akong nahuhulog ng mas malalim. Hindi talaga simpleng paghanga kundi yung may halong kilig, may halong init at may halong takot din sa sarili kong damdamin. Hindi ko alam kung kailan talaga ito nagsimula. Siguro parang
unti-unti itong lumalalim sa pag-usad ng oras. Sa unti-unti naming paglalapit sa isa't isa. Doon din unti-unting nagbukas ang init ng damdamin ko na hindi ko naman dapat nararamdaman sa kanya. Isang hapon, nagpunta ako sa kanila para tumulong sa maliit nilang talyer. Wala doon ang kaibigan ko kasi may project siya at may practice sila sa kagrupo niya. Kami kasi ng kagrupo ko ay tapos na. Wala din naman akong kasama sa bahay dahil lahat ng mga kapatid ko ay nasa eskwela pa. Ang mga magulang ko naman ay nasa trabaho pa. Kaya nagpa siya akong puntahan si Mang Eddie sa talyer. Nagaya ng dati ay abala sa pag-aayos ng motor. Ano po bang maitutulong ko? Tanong ko. Naku iha, hindi gawaing panlalaki to. Sigurado ka ba? Opo, sagot ko. Medyo nanginginig ang kamay ko hindi dahil sa kaba, hindi dahil sa sobrang excitement kasi mas napapalapit ako sa kanya. Habang inaabot ko yung wrench, nagkamot siya ng ulo. Medyo napalapit sa akin. Ang init ng katawan niya, amoy pawis at langis. At yung simple niyang tinig habang nagtuturo sa akin ay parang tumatagos sa loob ko. Hindi ko mapigilang humanga sa kanya ng husto. Alam mo, kung tutuusin, mas may interest ka pa dito kaysa sa mga anak kong lalaki. Mahilig po kasi akong manood ng mga palabas tungkol sa pag-aayos ng mga sasakyan at motor. Hindi ko alam, Mama Mia, pero yung simpleng ngiti niya, yung pagkilala niya sa kakayahan ko, ay tila mas lalong nagpaalab sa damdamin ko. Alam ko pong mali. Alam kong may hangganan kami, pero hindi ko mapigilan na tawirin ang hangganan na yun. May isang gabi, dahil tinulungan ko siya sa talyer, ay sabay ko na rin siyang nagsara dito, pero biglang umulan. Kaya naman, dahil malapit lang yung talyer nila sa bahay nila, ay dun kami nagpasilong. Mama Mia, wala ang asawa niya at mga anak. Hindi pa nakakauwi ang mga ito. Gaya ng dati ay nasa terrace kami at nanonood sa ulan. Bawat hapon na lang umuulan ng ganito kalakas, sabi niya. Hindi ka ba natatakot sa ulan at kulog? Medyo po. Ganyan talaga yan, normal yan kasi bata ka pa eh. Yung mga kaidaran ko, gustong gusto namin ng ganitong gabi. Tahimik, kasi nakakapag-isip kami ng mas maayos. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba, pero parang lumapit siya ng konti sa akin, hanggang sa halos maramdaman ko na ang init ng kaniyang katawan. Para akong naparalyze noon, Mama Mia. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam mo, sabi niya, may mga pagkakataon rin naman na kapag ganitong maulan, gusto ko ring maramdaman ang ibang presensya, yung mas malapit sa akin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Iha. Pero alam natin na dapat may hangganan to, di ba? Tumango ako kahit na hindi ko halos maintindihan ang kaniyang sinasabi. Mama Mia, isa iyong kombinasyon ng kilig, takot at kasalanan. Pagkatapos noon ay gabi-gabi ko na po siyang naiisip. Bawat simpleng ngiti, bawat simpleng salita, bawat pagkakataon na nakikita ko siya ay tila may kuryente sa loob ko. Pero mali. May pamilya siya, may anak siya, may responsibilidad. Mama Mia, sa school habang yung mga kaklase ko ay nagtutuksuhan na sa mga nobyo nila, ako naman ay tinatanong nila kung wala pa raw ba akong crush. Sabi ko wala. Ang tanging nakakaalam lang ng sikreto ko ay isang notebook. Dito ko nilalagay na para bang journal o diary. Doon ko nilalagay lahat ng lihim kong init.
lihim kong kasalanan at lihim kong pagnanasa sa isang lalaking hindi dapat para sa akin. Mama Mia, may isang gabi na ako lang ang mag-isa sa bahay. Nilalagnat po ako nung mga panahon na yon. Nagulat ako dahil may biglang kumatok. Nakita ko na si Mang Eddie pala. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Mamang Eddie, ano pong ginagawa niyo dito? Nako, tumawag sa akin ng papa mo. Sabi niya, may lagnat ka raw kaya hindi ka nakasama sa kanila. Dun sa pagdalaw sa patay niyong kamag-anak. Kaya eto, pinagdalhan kita ng gamot at saka sopas. Nakatitig ako sa kanya. Siya naman ay nakatitig din sa akin. Tahimik lamang kami pero naramdaman ko ang kakaibang tensyon. Biglang sinulyapan niya ako at sinabi, "Alam mo, minsan kapag nakakausap kita, parang hindi ka bata magsalita, ano? Napaka-mature mong mag-isip, Yasmin. Siguro, kaya ka nakikipag-usap sa akin kasi hindi ka naiintindihan ng mga kaklase mo, no?" Para bang tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. Tumango lamang ako, pero sa loob-loob ko, alam ko na mas lalo akong nahuhulog kasi parang inuobserbahan niya rin ang kilos ko. Habang lumilipas ang panahon ay hindi na lang simpleng paghanga o init ang nararamdaman ko sa kanya. Akala ko, Mama Mia, kapag lumilipas ang mga taon, akala ko kapag maayos na ako, kapag nagkakaedad na ako, ay magbabago ang nararamdaman ko. Akala ko ganun pero hindi pala, Mama Mia. Tila sa paglipas ng panahon ay lalo pang gumagrabe ang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan ang aking sarili noon. Hanggang sa graduate na nga ako ng high school. First year, college na ako. Dahil malapit lang naman din kami sa bayan ay hindi na po ako nag-boarding house gaya ng anak ni Mang Eddie. Umuuwi-uwi ako arawan sa bahay. Minsan nga tinanong ako ng mama ko kung hindi raw ba ako napapagod na umuwi araw-araw. Hindi naman po, mas gusto ko pong umuwi dito sa atin eh. Kasi kapag dun ako sa boarding house, baka matulad ako sa mga kaklase ko. Laging instant noodles at instant ang pagkain. Sa totoo lang, Mama Mia, partly ng sinabi ko ay totoo naman. Pero ang malaking rason kaya ako umuuwi lagi ay para makita ko pa rin si Mang Eddie. Hindi ko talaga maiwasan ang aking nararamdaman para sa kanya. Araw-araw ay tila mas lalo pang lumalalim. Akala ko kapag mas marami na akong makitang kulubot sa kanyang mukha o puti sa kanyang buhok o unti-unting paglaki ng kanyang tiyan ay madi-discourage ako. Pero ewan ko ba, hindi ko magawa. Habang tumatagal ay lalo kong nararamdaman na mas lalo akong humahanga sa kanya. Marami naman pong mga lalaki sa school namin na mga gwapo kung tutuusin. Meron din naman na mga nagpapapansin, pero ewan ko ba, hindi nila makuha ang atensyon ko gaya ng pagkakuha nito ni Mang Eddie. Hindi nila makuha ang kiliti ko. Minsan nga, may isa akong kaklase na nagtanong kung pwede raw ba akong isama na manood ng sine. Pumayag ako, Mama Mia. Sabi ko sa sarili ko, baka kapag may pinagbigyan ako, baka magkaroon ng pagkakataon na magbago ang damdamin ko. Baka kaya lang ako ganito kasi wala naman akong masyadong pinapansing ibang lalaki. Paano kung may pansinin ako? Baka magkaroon ng development.
Kaya ang classmate ko na yon ay hinayaan ko pong i-invite ako sa isang date. Hindi naman bawal sa mga magulang ko ang pakikipag-date o pakikipagrelasyon. Basta ang lagi nilang paalala sa akin, huwag na huwag ko raw pababayaan ang aking pag-aaral. At yun naman ang ginagawa ko. Kaya yun, nag-date kami nung kaklase ko. Pumunta kami sa mall. Tapos, kumain sa isang fast food chain. Nanood ng sine. Habang nasa sine kami, tandang-tanda ko po, Tagalog ang pelikulang iyon. Love story na ang bida ay isang sikat na love team noon. Inikilig ang lahat. May mga kaklase din naman kaming sabay na nanood sa amin. Nagulat na lang ako, Mama Mia, na yung kaklase ko ay bigla na lang hinawakan ang kamay ko. Pero dito ko nakumpirma. Dito ko nakumpirma na wala talaga akong kakaibang damdamin para sa kanya. Kasi walang init walang kuryente. Nagulat lang ako sa paghawak niya pero wala naman akong naramdamang kakaiba. Kaya ang ginawa ko ay pasimple kong tinanggal ang kamay niya. Nung inakbayan niya ako, tinanggal ko rin ito. Ilang beses ko pa siyang pinagbigyan ng date. Ilang beses ko rin siyang nakaka-text sa gabi. Pero wala talaga Habang kausap ko siya, hindi po mawala-wala sa isip ko ang tatay ng kaklase ko dati. Hindi mawala-wala sa isip ko si Mang Eddie. Pero desidido ako noon, Mama Mia. Desidido akong pigilan ang anuman na nararamdaman ko para kay Mang Eddie. Sabi ko sa sarili ko, magiging malaking problema kung hahayaan ko na tuluyang lamunin ng damdaming ito ang aking buong pagkatao. Sinubukan ko pong magkaroon ng boyfriend. Sinubukan ko, Mama Mia. Yung lalaking yon, yung kaklase kong nanliligaw sa akin, pinagbigyan ko siya nung niligawan niya ako. Sinagot ko siya. Nagde-date kami pero wala din. Isang gabi, pauwi ako noon galing sa date ko dun sa akin pong kaklase. Nakita ko ang anak ni Mang Eddie na kaibigan ko. Hindi na po kami magkapareho ng kurso noon. Pero magkapareho naman kami ng school. Binati niya ako. Uy, Yasmin, kakauwi mo lang? Ah, oo. Nako, ikaw usap-usapan sa school. Kayo na raw ni Gio? Napangiti ako pero hindi dahil sa proud ako na may boyfriend ako. Kundi dahil yun ang paraan para itago ko ang aking tunay na nararamdaman. Oo Wow, alam mo bang sikat kayo sa school? Habang nagsasalita siya ay biglang lumabas sa bakuran nila si Mang Eddie. Uy, Yasmin! Ikaw pala yan! Pasok ka muna! Maghapunan muna tayo. Mama Mia, wala naman akong balak na tumanggi. Dahil ilang araw ko na ring hindi nasusulyapan noon si Mang Eddie. At nung nakita ko siya ulit ay tila ba tumalon ang puso ko. Kaya pinaunlakan ko ang kanilang paanyaya. Sabi naman ng anak niya matagal na raw niya akong namimiss na katsikahan. Habang kumakain kami sa mesa kasama ang mga kapatid niya, ang tatay niyang si Mang Eddie at ang mama niya, ay hindi talaga matigil ang dila nitong kaibigan ko. Daldal siya ng daldal at tanong siya ng tanong tungkol sa love life ko. Nako, alam niyo po ba, ang pinakagwapo sa school namin, boyfriend itong si Yasmin. Grabe ka naman sa pinakagwapo. Hindi naman Well, hindi naman talaga pero maraming nagkakagusto kay Gio. Maapil kasi. Bakit ikaw, nagkakagusto ka rin ba sa lalaking yon? Biglang tanong ni Mang Eddie. Ewan ko, Mama Mia, kung ako lang talagang nagbibigay ng kakaibang meaning pero pakiramdam ko ay tila naninibugho
umay paninibughong tono ang boses noon ni Mang Eddie. Hindi may boyfriend na kaya ako, sabi niya. Ganun pala, uso pala yan sa school ninyo. Alam nyo, kung ako sa inyo, mag-aral kayong mabuti. Huwag yung lalaki ang atupagin ninyo. Natawa naman ang mama niya. Ano ka ba naman, Eddie? Mga bata yan. Kala mo naman hindi mo pinagdaanan yung ganyan eh. Ngayaan mo na yung mga bata. Ganun talaga. Isa ka pa? Konsentidora ka yata. Sabi niya sa asawa niya at nagtawanan kami sa mesa. Ako hindi ako nakatawa dahil natuwa ako. Nakitawa na lang ako para hindi sila mag-isip ng kung ano-ano, Mama Mia. Pagkatapos ng gabing iyon, ay inihatid ako ni Mang Eddie pauwi sa amin. Wala kaming halos imikan. Ang asawa niya ang nagpresenta na ihatid ako ni Mang Eddie dahil gabing-gabi na raw. Hindi na raw mabuti na mag-isang naglalakad sa gabi ang isang babae. Lalo pa raw kasing ganda ko. Nahiya naman ako noon pero natuwa din ako at the same time na si Mang Eddie ay nakakasama ko ng mas matagal. Bago kami makarating sa bahay namin ay biglang nagsalita itong si Mang Eddie. Kung ako sa'yo, Iha, pigilan ko muna ang pagbo-boyfriend. Bakit po? Nakakasira yan sa pag-aaral eh. Hindi naman po. Nakapokus pa rin naman ako sa pag-aaral ko. Anong sabi ng mga magulang mo? Wala naman po. Ayos lang naman sa kanila. Pero ang sabi nila, dapat daw hindi ma-distract yung atensyon ko sa pag-aaral. Nako, hindi mangyayari yun. Kapag may boyfriend na ganyan, hindi talaga maiiwasang ma-distract. Kaya habang maaga pa, putulin mo na lang yung relasyon ninyo. Nagulat ako sa kanyang sinabi, Mama Mia. Ngunit hindi naman po ako na-offend. Sa totoo lang, ay parang mas gusto kong isipin na may kakaibang ibig sabihin siya doon. Nung papasok na sana ako, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Kakaiba, Mama Mia. Hindi yun katulad ng nararamdaman ko kapag hawak ng boyfriend kong si Gio ang aking kamay. Ngayong si Mang Eddie ang humahawak sa kamay ko ay tila may bulta-bultahing kuryenteng nag-uunahang tumakbo sa buong katawan ko. Iha, salamat nga pala ha. Opo? Naguguluhan kong tanong. Kasi kahit na hindi na kayo magkapareho ng kurso ng anak ko magkaibigan pa rin kayo. Salamat. At huwag mo nang intindihin yung sinabi ko kanina. Nasa sayo pa rin yan. Kung kaya mong pagsabayin ang pagbo-boyfriend at pag-aaral, bakit naman hindi, 'di ba? Sino ba naman ako para pigilan ka? Sabi niya, tsaka tumalikod. Naiwan akong nakanganga, Mama Mia. Hindi malaman kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Ano bang ibig sabihin ni Mang Eddie doon? Na sino lang ba naman siya? Ewan ko, Mama Mia. Naguguluhan ang puso ko. Naguguluhan ako. Pagpasok ko sa bahay, agad akong nahiga. Hinawakan ko ang kamay na kanina lang ay dinampian ng kamay ni Mang Eddie. Pagkatapos ay niyakap ko ang kamay na yon. Ilang saglit pa ay nahimasmasan ako. Ano ka bang babae ka? Bakit mo pinagpapantasyahan yung tatay ng kaibigan mo? Sinaway ko ang sarili ko. Pero alam ko sa loob ko, Mama Mia, na hindi ko magagawang sawayin ang sarili ko ng pangmatagalan. Dahil alam kong may kakaiba talaga akong nararamdaman para kay Mang Eddie.
Lumipas pa ang isa pang taon. 18 years old na ako. Birthday ko noon, Mama Mia. Wala naman pong magarbong handaan sa bahay. Dahil gaya po ng sabi ko sa inyo, hindi naman po kami mayaman. Sakto lang. Pinaghanda naman ako ng konti ng mga magulang ko. Sinabi niya sa akin, imbitahin ko raw ang iilan kong close friends. Sa pagkakataong ito ay inimbitahan ko si Gio, ang boyfriend ko. Nagpakilala siyang formal sa mga magulang ko. Wala namang say ang mga magulang ko dahil ang sabi nga nila, hanggat hindi raw naaapektuhan ang aking pag-aaral ay hindi naman sila mangengialam. Inimbitahan ko rin ang anak ni Mang Eddie pati na rin ang buong pamilya nila. Mga alas 9 na noon ng gabi, nagiinuman na ang mga tatay sa labas. Yung boyfriend ko, pagkasama na yung iba kong mga kaklase ay umuwi na rin. Mag-aalas 10 na nung umuwi ang anak ni Mang Eddie, pati na rin ang asawa niya. Naiwan siya, pati na rin ang ilang mga kapitbahay namin na mga tatay at pati na rin ang tatay ko na nag-iinuman sa labas. Mag-aalas 11 na nung lumabas ako. Wala nang katao-tao. Nakita ko na lang ang tatay ko na nakahiga na sa sofa. Tumayo ako sa kinauupuan ko nung nasa kusina ako, Mama Mia, dahil may narinig akong kaluskos. Paglabas ko ay andun pa pala si Mang Eddie. Nakaupo, lasing, pero hindi pa naman natutulog. Mang Eddie, andito pa po pala kayo. Oh, Yasmin, ang maganda kong kapitbahay na dalagang-dalaga na. Hindi ko malilimutang sabi niya, Mama Mia. Gusto niyo po bang tawagin ko asawa ninyo para masundo kayo dito? Huwag na, kaya ko namang mag-isa. Naku po, kung gusto niyo po, magpahinga muna kayo dyan. Tsaka na lang kayo umuwi kapag nahimasmasan na kayo. Ayos lang ako, Yasmin. Teka, yung boyfriend mo kanina, pogi ah. Job forms na job forms. Ah, salamat po. Papasok na sana ako sa loob nung bigla niya akong tinawag ulit. Yasmin. Po? Yasmin, ano kasi? Pwede bang tulungan mo akong tumayo? Uuwi na ako. Huwag na ho kayong umuwi. Mamaya na lang po kapag naimasmasan kayo. Hindi ko na lang po isasara tong pintuan para kung gusto niyong pumasok at matulog sa sala, eh pwede na po. Uuwi ako. Tulungan mo ako. Sige na. Naging mapilit siya, Mama Mia. Kaya naman inalalayan ko siyang tumayo. Pero nung magdikit ang mga katawan namin ay hindi ko po talaga maintindihan ang init na aking nararamdaman. Para pong sinisilaban ang katawan ko. Habang naglalakad kami paunti-unti sa gitna ng madilim na kalsada kasi nga gusto niya raw talagang umuwi. Bigla siyang tumigil. Nung tingalain ko siya ay napatitig na pala siya sa akin. Alam mo bang ang ganda-ganda mo ha, Yasmin? Sabi niya. Imbis na mahiya, imbis na ma-awkward, ay tila ginanahan ako sa narinig ko mula sa kanya. Pagkatapos nun, Mama Mia, nagulat ako dahil bigla niyang hinawakan ang aking muka. Malapit na kami noon sa bahay nila. Nung unti-unti niyang ilapit ang kaniyang mukha sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit imbis na itulak siya palayo, imbis na lumayo sa kaniya, ay tila nag-aantabay pa ako sa susunod niyang gagawin. Ang ganda mo talagang bata ka, sabi niya. Hindi na po ako bata.
Pagkasabi ko noon ay walang ano-ano niyang tinawid ang pagitan ng aming mga labi. At oo, ilang minuto bago magpalit ang araw ng kalendaryo, ilang minuto bago matapos ang araw ng pagde-18 ko, ay nakuha ko ang unang halik, Mama Mia. May boyfriend akong si Gio pero hindi siya ang first kiss ko, kundi ang lalaking una kong hinangaan ng matindi. Oo, si Mang Eddie. Mabilis lang ang halik niya. Amoy ko pa nga ang amoy chiko, tapos amoy alak sa bibig niya. Pero imbis na mandiri ay tila kinilig pa ako sa amoy na yon. Pagkatapos noon ay naglakad na kami. Noong kumatok na ako sa pintuan ng gate nila, ay bigla niya ulit akong hinarap. Isang beses na lang, sabi niya at hinalikan niya ako ulit. This time, Mama Mia, ay mas malalim ang halik na yon. Buti na lang at natapos na yon nung biglang bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Lumabas ang asawa niya. Uy, naku Yasmin, ikaw pala yan. Eto talagang si Eddie oh, nagpakalasing ng husto, sabi niya. Inalayan niya ako, kabang-kaba ko noon, Mama Mia. Kaba na may halong guilt dahil kaharap ko ngayon ang asawa ng lalaking kanina lang ay kahalikan ko. Oh, dito na, sabi niya. Maraming salamat, Iha, ha? Ikaw pa talagang may birthday ang naghatid sa kanya. Kasi po wala na po yung iba nilang mga kainuman. Si Papa naman natutulog na sa sala, sabi ko. Ginising niya yung dalawa niyang anak at pinahatid pa niya ako sa kanila. Sige na, ihatid niyo na si Yasmin. Pakonsensya naman kayo hinatid pa talaga yung tatay niyo, sabi niya sa mga ito. Mama Mia, kinabukasan, nung naglakad na ako palabas ng bahay dahil bibili ako ng itlog, ay sinadya ko talagang sa malayo bumili para madaanan ko ang talyer nila. Nadaanan ko si Mang Eddie na halatang may hangover pa sa nakaraang gabi. Umiinom kasi to ng kape at kinukusot-kusot pa ang mata na bagong gising pa. Nung nakita niya ako, akala ko, Mama Mia, ay ma-awkward siya. Akala ko magbabago ang lahat sa aming dalawa pero hindi. Yasmin, happy birthday ulit ha, sabi niya na para bang walang nangyari. Inisip ko, Mama Mia, baka nakalimutan niya. Baka hindi naman talaga niya sinasadya iyon. Baka dala lang yun ng matindi niyang kalasingan. Sabi ko noon sa aking sarili. Lumipas pa ang 2 linggo at sa bahay naman nila may okasyon. Mama Mia, inimbita din kami ng pamilya ko pero hindi makapunta ang mga magulang ko kasi may trabaho. Ang mga kapatid ko naman ay ayaw naman sa ganon kaya ako na lang ang pumunta. Nagiinuman na ang lahat sa labas. Ako naman ay sinalubong ng anak niya na kaibigan ko. Oh, halika na, sabi niya. Kain ka muna, Yasmin. Habang kumakain ako ay iniwanan niya ako para asikasuhin ang iba pa niyang bisita. May paparating kasi na hindi alam ang address ng bahay nila o ang direksyon. Kaya lumabas siya para puntahan ang mga ito sa may kanto at salubungin. Mag-isa lang ako noon sa kusina. Konti na rin ang mga bisita dahil nakaalis niya na yung iba. Mama Mia, lunchtime pa kasi merong handaan sa kanila at ako ay gabi na nung nakarating. Habang kumakain ako sa may kusina ay biglang dumating si Mang Eddie. Lumapit siya sa akin. Pagkatapos, Mama Mia, ay tinignan niya ako. Yasmin,
Di na ako nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng pasensya sa'yo. Po? Para saan po? Pagmaang-maangan ko. Nung gabi ng birthday mo, nahiya ako, Mama Mia. Nag-blush pa ako. Sensya ka na ha. Hindi ko lang talaga mapigilan ang naramdaman ko noon. Mama Mia, para pong musika sa aking tenga nung marinig ko ang kaniyang sinabi. Hindi niya napigilan ang kaniyang naramdaman. Ibig sabihin, hindi iyon aksidente, kundi talagang may naramdaman siya, Mama Mia. Kaya naman, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Napaamin na rin ako sa kanya. Okay lang po, ginusto ko rin naman. Tinitigan niya ako ng matagal. Malapit na kami sa isa't isa. Kung hindi pa kami nakarinig ng mga yapak ng paa na papalapit sa amin, ay baka sa kusinang iyon ay naghinang na ang aming mga labi. Mabilis pa sa 4:00 kaming naghiwalay dalawa at nagpanggap na tila ba walang pinag-usapan. Kumuha siya ng baso at saka lumabas samantalang ako ay patuloy sa aking pagkain. Asawa pala niya yung dumating. Nasaan si Bella? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang anak niya. Sinundo pa po yung iba niyang mga bisita. Hindi raw po kasi alam tong direksyon sa inyo eh. Naku, iniwanan ka lang niya dito? Yung batang yun talaga? Oh, kain ka ha? Huwag kang mahiya, sabi ng mama niya. Noong mga panahon na yun ay hindi ko na po maintindihan ang sarili ko. Nakukonsensya ako dahil nakarap ako sa mismong asawa ng lalaking kahalikan ko. Pero at the same time ay na-excite ako na nagkaroon na kami ng aminan dalawa ni Eddie. Isang gabi, Mama Mia, nakatanggap ako ng text message. Isang unknown number. Yasmin, mag-isa lang ako sa bahay ngayon. Text niya. Hindi ko alam kung sasagutin ko iyon pero may pakiramdam ako na kilalang kilala ko ang taong nag-text noon. Pero ayokong mag-assume kaya hindi ako nag-reply. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay nakatanggap ulit ako ng mensahe. Si Eddie to. Mag-isa lang ako ngayon. Wala ang asawa ko, nakabakasyon sa probinsya. Kasama ang ibang mga anak ko. Yung isa ko namang anak, nandun sa tita niya sa Maynila. Wala siyang direktang paanyaya. Pero ewan ko ba, nakita ko na lang ang sarili kong nagpaalam sa mga magulang ko at sinabing may tatapusin kaming project. Dahil malaki naman ang tiwala ng mga magulang ko sa akin, ay pinayagan nila ako, Mama Mia. Pagdating ko sa bahay nila, ay agad bumukas yung gate. Nasa baba pala siya at naghihintay sa akin. Pagpasok ko ay wala kaming usap-usap. Pagdating namin sa may sala ay tsaka siya nagsalita. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilan ang damdamin ko para sa iyo, Yasmin. Matagal na kaming mag-asawa ni Ising. Ni minsan, hindi ko naisip na siya ay pagtaksilan. Pero ewan ko ba, bakit hindi ko mapigilan ang damdamin ko pagdating sa'yo? Tumigil ang paghinga ko, Mama Mia. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang tensyon sa paligid. Alam kong mali ito, Yasmin. Kung aayaw ka, kung pipigilan mo, titigil ako at maiintindihan ko. Patuloy niya. Mama Mia, inaarok ko ang sarili ko kung gusto ko bang matigil ang sandaling ito. Pero ramdam ko sa puso ko, sa isip ko at sa balat ko,
na hindi ko na mapipigilan ang init na aking nararamdaman. At sa gabing iyon, ramdam kong nagsimula na po ang pagkalunod ko sa sobrang init ng aming mga katawan. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero naramdaman ko na lang na nalulunod na ako sa mga haplos at mga yakap ni Eddie. Hanggang sa nagpaubaya na nga ako ng tuluyan. Oo, si Eddie ang unang nakaangkin sa akin. Sa gabing iyon ay 2 beses naming pinagsaluhan ang isang bawal na bagay. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nagpaalam na ako sa kanyang umalis. Wala naman siyang sabi-sabi at ang sabi niya lang sa akin, maghihintay daw siya kung kailan ko maramdaman na kinakailangan ko ulit siya. Siniil pa niya ako ng halik bago ako tuluyang umalis ng bahay nila. Pagdating ko sa bahay ay nakatulala lamang ako na nakahiga sa aking kama. Hindi ko alam kung anong pinasok ko. Alam kong mali ito. Alam kong hindi tama, pero hindi ko na rin talaga kayang pigilan pa ang aking sarili. Araw-araw sinusulat ko sa notebook ko ang mga damdamin ko at ang mga naganap. At pinakaiingatan ko ang notebook na yon, Mama Mia. Pinakaiingatan ko na walang makakita at walang makabasa. Dahil kung meron man ay baka maiskandalo ang pamilya ko. Hindi naman siguro madadamay si Mang Eddie dahil hindi ko naman nilagyan ng pangalan ng mga sinusulat ko doon. Pero siguro kung may nakakakilala sa kanya at sa akin, mahahalata nila kung sino ang taong aking tinutukoy. Simula sa gabing iyon, ay paulit-ulit na may nangyari sa aming dalawa ni Eddie. Minsan, Mama Mia, ay tinetext niya ako habang nasa paaralan ako. Sinasabi niya na kapag tapos na raw ang klase ko, ay puntahan ko raw siya sa isang motel at binibigay na niya sa akin ang room number. Ako naman ay hindi ko magawang pigilan ang sarili ko. Paulit-ulit. Hanggang sa umabot na ng 4 na buwan ang ganong lihim naming pagtatagpo dalawa. Sa labas na kami nagtatagpo dahil doble-doble na ang pag-iingat namin. Hanggang sa isang araw ay nakasalubong ko ang asawa ni Eddie sa palengke. Inutusan ako ng nanay ko noon na ako na lang daw ang mamalengke dahil busy siya. "Oh, Yasmin, alam mo lalo kayatang gumaganda, iha," sabi niya. Ako naman, sa tindi ng konsensyang nararamdaman ko ay ayoko sanang makipag-usap pero naging mapilit siya. "Samahan mo muna ako magmerienda, iha," sabi pa niya. "Ay naku po, wag na po, nagmamadali din po kasi ako eh. Magluluto pa po ako." "Ano? Nagmamadali ang aga-aga pa? Tsaka wala namang tao sa bahay ninyo, 'di ba? Gabi pa naman ang uwi ng mga magulang mo. Sige na, saglit lang naman 'to," sabi niya. Dahil wala na akong maisip na idadahilan ay pumayag na lang ako, Mama Mia. Nag-snacks kami sa isang bakery. Nilibre niya ako niyang siopaw tsaka ng soft drinks. Hiyang-hiya ako noon sa sarili ko. Alam mo, Yasmin, wala akong ibang mapagsabihan nito eh. "Po? Ano po yun?" Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa mga anak ko dahil ayokong baka magbago ang tingin nila sa tatay nila. Alam kong kaibigan mo ang anak ko pero wag mong sasabihin sa kanya tong sasabihin ko, ha? Mama Mia, kinakabahan na ako noon. Nanginginig na ang kalamnan ko. Pakiramdam ko kasi parang may iba si Eddie. Halos mabilaukan pa ako noon sa siopaw na kagat-kagat ko.
Agad-agad pa niyang ibinigay sa akin ang soft drinks ko. Okay ka lang? Sabi niya nung tapik-tapikin niya ang likod ko dahil sa kakaubo ko. Ayos lang po, hindi ko lang po nanguya yung siopaw at nalunok ko. Pero paano niyo naman po nasabing may iba po si Mang Eddie? Muntik pa akong madulas. Muntik ko pang tawaging Eddie ang asawa niya. Kasi hindi naman siya ganyan dati. Alam mo ba ngayon, bumibili ng mga pabango, ng mga bagong damit. Tapos, nagbubuhat na ng barbell. Pampabata daw. Alam ko talagang may kakaiba eh. Baka naman po nag-iingat lang sa kalusugan niya. Pilit kong pinagtatakpan. Hindi ihay. Mukhang may iba talaga. Pagkatapos noon ay nakita ko ang kakaibang lungkot sa kaniyang mga mata hanggang sa mapaluha na siya, Mama Mia. Matapos naming mag-snacks ay humingi siya ulit ng paumanhin sa akin dahil nadamay ko pa raw ako sa problema niya. Sadyang wala lang daw siyang ibang mapagsabihan. Nung mapaghiwalay kami ay sinabi ko sa sarili ko, kung alam niya lang na ang kausap niya ay siya palang babaeng dapat niyang kinasusuklaman. Na ang lilibre pa niya ng siopaw at soft drinks ay siya palang babaeng dapat niyang kinakalbo. Kinabukasan noon dahil may pasok na, Mama Mia, nag-text ulit si Eddie sa akin. Sabi niya magkita ulit kami. Magpasok ko sa motel room na sinasabi niya ay agad niya akong sinunggaban ng halik. Nagiinit din naman ako, Mama Mia. Ramdam ko naman ang init pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong mali ito. Eddie, hindi ako nandito para dyan. Sabi ko sa sarili ko. Mamaya na tayo mag-usap. Miss na kita eh. Eddie, hindi ko na kayang ipagpatuloy ito. Nagulat siya sa sinabi ko, Mama Mia. Ramdam ko ang init. Totoo yun. Pero alam kong mali ito. Nasasaktan na natin ang pamilya mo, ang asawa mo. At ayokong magkabukingan pa sa huli at baka masaktan din tayo. Humahimik siya. Tumingin sa akin. Alam ko naman na mahirap ang sitwasyon natin, Yasmin. Mareho tayong nahihirapan. Pero kailangan kita. Mahal kita. At alam kong ganun din ang nararamdaman mo sa akin. Mama Mia, kahit na pinilit niya ay hindi talaga ako pumayag. Nagmakaawa na siya sa akin noon, pero lumabas ako. Kinabukasan ay sinabi ko sa nanay ko na kailangan ko ng mag-boarding house. Nagulat pa siya, Mama Mia, kung bakit biglaan daw ang naging desisyon ko. Sabi ko naman ay para sa upcoming thesis namin. Kailangan ko na ng mas mahabang oras at kailangan ko na mas mahaba ang igugol kong oras sa eskwela. Pumayag naman ang mga magulang ko. Pero 2 linggo mula nung nag-boarding house ako ay natuklasan ko ang isang masakit na katotohanan. Nag-iisang buwan na kasi ako noong hindi dinadatnan kaya naisip kong mag-pregnancy test. At hindi nga ako nagkamali. Buntis nga ako, Mama Mia. At ang katakot-takot pa ay walang ama ang pinagbubuntis ko. Dahil sa pagkakataong ito ay matagal na po akong nakipaghiwalay kay Gio. Wala pong nakakaalam ng tungkol sa amin ni Eddie. Yung notebook nga po pala na sinusulatan ko ay sinunog ko dahil sa takot na baka meron pong makabasa noon at mabuking pa kami. Nung malaman kong buntis ako ay lumos ako ng Maynila at pumunta ako sa tita ko. Tinext ko na lang ang mga magulang ko at sinabi ko ang sitwasyon ko. Galit na galit ang mga magulang ko. Sinugod nila ako sa bahay ng tita ko, Mama Mia. Pilit nila akong pinapaamin kung sino ang ama. Pero ang sinabi ko na lang, nabuntis ako ng isang lalaking nakilala ko lang sa bar.
Galit na galit sila dahil pariwara raw akong babae. Hindi daw nila akalain na sinayang ko ang pagtitiwala nila sa akin. Hinayaan kong mag-isip sila, Mama Mia, na nakipag one night stand ako at nabuntis ako kaysa malaman nilang may asawa at pamilya ang lalaking nakabuntis sa akin. Hindi ako umuwi sa amin. Ang mga magulang ko ay sang-ayon din naman na hindi ako umuwi para makaiwas na rin sa chismis. Sa Maynila ako nanganak. Doon ko na rin pinagpatuloy ang pag-aaral ko. Lumipas pa ang 4 na taon. Magpa 5 years old na noon ang anak ko nung nabalitaan ko ang isang pangyayari. Si Eddie, ginatake sa sakit sa puso. Dahilan para mamatay siya. Iyak ako ng iyak pero nilihim ko yon. Wala pa rin nakakaalam tungkol sa kanya. Mama Mia, bitbit ang anak ko ay umuwi ako sa amin. Wala akong pakialam noon kung pag-usapan man ako ng iba. Ang gusto ko ay makita si Eddie sa uling pagkakataon. Ang mga magulang ko naman ay hindi na rin masyadong dinibdib pa ang hinahinatnan ko. Kasi nakatapos din naman ako sa aking pag-aaral at nakapagtrabaho ng maayos. Pagdating ko sa burol ni Eddie, ay pinigilan ko talaga ang sarili kong maiyak. Kinausap ko ang kaibigan ko na parang wala lang. Iyak siya ng iyak at sinasabi niyang napakadakilang ama daw ng ama niya. Nung makita niya ang anak ko ay naging close sila agad. Tinanong pa niya ako kung sino ang ama pero gaya ng sinabi ko sa mga magulang ko ay pinanindigan kong bunga ito ng one night stand ng isang lalaking hindi ko kilala. Hanggang ngayon, Mama Mia, magpipitong taon na po ang anak ko. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam sa kanyang tunay na pagkatao. Tanging ako lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago ang buong katotohanan. Sa totoo lang, Mama Mia, sa ngayon ay pinipilit na ako ng mga magulang ko na maghanap ng lalaking pwede kong mahalin. Pero ewan ko ba? Hindi ako na-attract ha. Na-attract din naman ako, pero kagaya ng dati ay sa mga lalaking may edad na at may pananagutan na sa buhay. At ayoko nang ulitin ang pagkakamaling iyon kay Eddie. Sapat na ang isang bunga ng isang malaking pagkakamali. Na ewan ko kung mapapatawad ba ng mga tao sa paligid ko kapag nabulgar. Alam ko, Mama Mia, na may posibilidad na kung totoong may impyerno ay dun kami muling magkikita ni Eddie. Dahil sa kasalanang ginawa namin. Sinare ko lang po ito hindi para ipagmalaki ang ginawa ko, Mama Mia. Hindi para kahit papaano ay mabunutan ng konting bigat ang dibdib ko. Dahil hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang bigat ng sikretong ito. Maraming salamat po, Mama Mia, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nawa po ay marami pa kayong ma-inspire na mag-share ng sarili nilang kwento dito sa iyong programa. Lubos na nababahala, Yasmin. Grabing kwento ito, Yasmin. Nabuntis ka talaga ng tatay ng kaibigan mo, ha? Grabe naman ito. Pero anyways, ang lagi kong sinasabi dito, the truth will set you free. Oo. Lagi talagang importante ang katotohanan para ikaw ay lumaya. Pero kung hindi ka pa handa, ikaw lang naman ang makakapag-desisyon noon. Anyways, kung may comment kayo, may kuro-kuro kayo kung ano mang gusto nyong sabihin tungkol sa kwentong ito ni Yasmin, comment down below at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na to. At syempre, i-subscribe nyo na rin itong channel natin para naman makaabot tayo kahit papaano sa ating
minimiting 100,000 subscribers. At kung na-like mo na at na-subscribe mo na itong sa ating channel, subscribe nyo na rin yung iba pa nating channel dyan. Meron tayong isa pa, Encounters with Mama Mia. Paki-follow, okay? At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-share ng sarili nyong kwento kung meron. Email lamang po, mamamia cdo0317@gmail.com. Hi ako sa ating mga members, Evelyn Kawit, Colin Bueno, Janice Linyan, Nits Pabualan, maraming salamat. Hi din kay Freaky, Mila Raduban, Easy Gale, Gimaras Girl, Morin Tugab, at Maria Elena Abe. Sa mga nagtatanong at curious kung ano ba itong membership na ito, ayan po sa baba o kaya bisitahin nyo mismo yung channel, may nakalagay po na be a member or join. So yun po ang i-click ninyo para kayo ay mabigyan ng gabay kung paano ba makasali dito sa channel natin. At syempre, kahit na hindi kayo nakasali pero lagi naman kayong nakasuporta kay Mama Mia at minamahal tayo, babasahin pa rin naman natin itong inyong mga pa-shoutout o di kaya mga komentaryo. Pero priority yung members, okay? Hi ako kay Adia Akayeda. Maraming salamat sa pakikinig. Jaya Diagan, hello sa'yo. LV Lapot, thank you very much. Jaboy Palaboy, Evelyn Gausin, Virgil Lopez, Nika Nix, Angie San Carlos Kapungkol, maraming salamat. Janine Liano. Hi din ako kay Carolina Batugal, thank you very much. Hello rin kay Marvy Montecillo at Alcura Ukit, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming salamat. Nako sa inyo po, I love you all so much. Thank you very much for being here. Mwah, mwah, mwah. Hanggang sa susunod po nating kwento, ako po si Mama Mia. Mag-ingat po kayo at mahal ko kayong lahat. Bye!